pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw na naman po sa inyong lahat at isa na naman pong araw na tayo po magkakasama-sama ngayon dito sa ating palatuntunang ehemplo at ako po nagagalak na kayo po ay naririto ngayon, nakikinig at sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan. Siyempre tayo po ay bumabati sa ating mga kasamahan po dyan sa Maynila sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS dyan po sa Bacolod, sa South Cotabato sa 1062 DXKI, sa Isabela, nako alam po dadating po ang mga bagyo dyan. Sana po kayo po ay maayos sa 1143 DZMR, sa Cagayan de Oro sa 103.3 FM The New J Radio at syempre sa Quezon, Palawan sa 106.3 Radio Kapit Bisig DZRK. At kung kayo naman po ay sumasama sa atin sa pamamagitan ng internet sa febc.ph, welcome po. At para naman po dun sa mga nasa FB Live sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kung yung iba naman po sa inyo, paalala lang, gumagana na po ang nasa Apple Play Store yung ating FEBC PH Stream para sa ating streaming radio, ganun din sa Google Store, no? So kaya siguraduhin niyo po makapag-download po tayo niyan, na? At ngayon po dito sa ating palatuntunang ehemplo, nako isa pong batikang photographer or photojournalist ang makakasama po natin, pero nakatutuwa po sapagkat hindi po photojournalism ang pag-uusapan natin. Dadaanan lang po natin 'yan. Pero tayo po ay nagpapasalamat dahil ito po ay rinikomenda ni Cora Naive Pisano, no? Kaya tayo po ay nagpapasalamat kay Ate Cora sa kanyang recommendation. Ang ating pong makakausap ay isang photojournalist, si Alex Baluyot. Alex Baluyot, at siya po ang nagsimula ng Art Relief Mobile Kitchen. From photography to sabihin nating social work ang kanyang ginagawa, no? Siya po ay isang documentary photographer na 3 dekada po ang kanyang experience pagdating po sa photojournalism. Siya po ang kasama dun sa first quarter storm. Ito po yung kapanahunan ng Pangulong Marcos at nandoon po siya to cover the issues with the NPA and what was happening in the Philippines during that time, no? Siya po ay apo ni Rosario Di Mayuga Luz, isang respected na Philippine interior designer, at pamangkin din po, talagang very artistic, ni Arturo Luz, ang ating 7th National Artist for Visual Arts. Mga katunayan dyan po sa Bacolod ay mayroon pong, hindi pala sa Bacolod, sa Dumaguete, mayroon pong Luz Theater dyan at pinangalan kay Arturo Luz. So ito po ang kanyang mga sabi niya pedigree, yung pinanggalingan ni Alex Baluyot, at mayroon po siyang 2 aklat na ilinikha patungkol sa photography. Ito po yung Kasama na 1987 linabas at yung Brotherhood. Ito po yung 1993 na nanalo po ng National Broadcast Award, no? Pareho po itong na-recognize. At co-founder po siya ng Photojournalists Center of the Philippines at nagsimula po ng isang masterclass patungkol po sa documentary photography. Noon naman pong 2013, nagsimula naman po siya na itong non-profit organization na Art Relief Mobile Kitchen. Nako, ito po'y nakakagulat sapagkat ito isang food aid para po sa mga natural disasters at maganda po itong nabuo muli sa pagkakataon ngayon.
At ang Art Relief Mobile Kitchen ay marami po mga volunteer cooks. Gumagawa po sila ng mga hot meals, lalong-lalo na po sa iba't ibang mga sitwasyon sa ating bansa. Andiyan kang may panahon ng digmaan, earthquake, volcanic eruptions, El Nino at kagaya ngayon. Yung may mga storms po, tumutulong po sila para makapagbigay ng pagkain. So maganda pong ano to. Yun na po ang aalamin natin, yung transition ni Alex Baluyot from photojournalist papunta naman sa isang social enterprise na makatutulong po sa ating mga kababayan. Kaya nako, maganda po ang ating kwentuhan ngayon, kaya wag po kayong mawawala dito sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po ulit at salamat po ulit sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at tulad nga ng sabi ko kanina, tayo po ngayon ay pupunta sa larangan ng actually parang dalawang bahagi dahil po tayo po ay may art portion o merong artistic expression at gayon din mayroon ding relief work na ginagawa at nagbunga po itong gawain na to sa relief work. At ako po ay natutuwa sapagkat magkasama po ang ating parang sabihin nating husband and wife team. At ang sabi ko nga po kanina, kasama natin si Alex Baluyot, isang photojournalist, at kasama rin niya si Precious Liaño, ang co-founder ng Art Relief Mobile Kitchen. Isa rin siyang art curator at nakatutuwa dahil sila po ay partner sa ganitong gawain. So bibigyan ko muna sila ng pagkakataon na bumati naman sa ating mga kaibigan at tapos sisimulan na po natin ang ating kwentuhan. Ako, magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw din sa iyo, Dan, at sa lahat na nakikinig dito sa ating programa, sa iyong programa. Napakaswerte naman namin na kami naimbitahan. Abay, oo, nako. Yes, hello at si Alex. Sa mga nakikinig po. Yeah, si Alex Baluyot. Nako, Precious at Alex, dapat yung pasalamatan dyan si Cora Pisano. Dahil si Cora Pisano ang nagrekomenda sa inyong dalawa dahil napakaganda daw ng inyong ginagawa sa pagkakataong ito. Kaya naman siya ang atin dapat pasalamatan. Thank you, Cora, for your kind words. Yes, so siguro simulan ko itong kwentuhan natin dahil una mga background muna, no? Simulan ko muna kay Precious. Precious, you are in the sabi mo nga you're an art curator, at ano pa ang kinaabalahan mo sa mga kapanahonan ngayon? Pag walang masyadong disaster, nakakapag-rehearse pa ako para sa teatro. Konting mga palabas dito sa Los Baños, nagte-theater kami
Artists Incorporated organization they are a cultural organization based here in Los Baños na nagpo-produce ng mga dula at mga pagtatanghal at gayon din na nagtuturo ako paminsan-minsan sa kanilang mga conferences para sa mga guro. Yung malikhaing guro ng Pilipinas, yung conference ng Artists Incorporated. Ganon din, I'm a cultural worker, so dahil dun sa background ko sa sining bilang isang exhibition curator at saka coordinator ng mga workshops mula pa nung panahon ng 1990s sa Cultural Center of the Philippines, nakapag-organize ako ng mga art workshops sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, pag-uwi namin dito sa Los Baños ni Alex, yun yung isa sa mga ginagawa rin namin dito na nag-organize kami ng mga art activities para magkita-kita lang yung mga artists and then makita rin ng bayan na ito, ng bayan ng Los Baños na, marami palang artists dito sa Los Baños. Nakakagulat. Oo naman. Oo. At ang Los Baños, buhay na buhay sa sining din yan. Lalong-lalo na yan. Pag sinabi nating Laguna, marami tayong mga art folks dyan sa lugar na yan. At kaya nakakatuwa. Tayo nga po pala ay pinahintulutan na pumasok sa kanilang tahanan. Kaya kita nyo naman nandun doon yung mga artwork sa kanilang likod. Ikaw naman, Alex, nabanggit ko nga kanina na ikaw, sabi ko nga, kasama ka ng first quarter storm sa pag-cover doon sa mga nangyayari ng kapanahunan ni Marcos at ang NPA, mga coverage. At bigyan mo kami ng background doon sa iyong photojournalism work na ginagawa mo naman noon. Actually, hindi naman ako ganong katanda, no? Hindi ako kasama sa first quarter storm, no? Okay. I came siguro mga a few years later. Siyempre, nakikita ko na yung mga nangyayari sa first quarter storm, but my career started a few years later, no? But it was still Marcos time. It was still in the Marcos time, and kumbaga sa bagyo nga, I caught the tail end. No, na cover ko pa yung buntot ng mga hampas ng mga ng diktadura, no. So until the end, no, until EDSA kinover ko yun. So and then I worked for the Associated Press. Nagtrabaho ako ron, yung first job ko. Nagtrabaho ako sa Malaya na newspaper during Marcos time under Joe Burgos. We were part of the what they called na mosquito press, ayun, tapos after Malaya, I worked with Agence, I worked with photo agencies, so Sigma. Marami, parang naikot ko na yata yung buong industriya ng from wire agencies to newspapers. Pinanggalingan ko na yung mga yan. So all in all, mga 35 years ako, and then I started teaching also, no? Naging mentor ako, naging photography mentor ako sa Ateneo. Inumpisahan namin yung photojournalism course doon. At ganun din, katulad ni Precious, I curate photo exhibits, no? Because mahalaga rin kasi mailagay sa galleries at saka sa mga public spaces ang photography para maintindihan lalo ng tao ang photography. So tuloy-tuloy ho yun. 35 years ho yun. Tapos at a certain point, nakikita ko na yung magka-career shift na ako. Tapos ang nakikita ko parang naiisip ko, maganda siguro pumasok sa humanitarian work. Di ba? So from the time na iniisip ko yun, siguro kumukulo na sa loob sa dibdib ko. Paano ako makakapasok? Kasi nagtrabaho rin ako as a freelancer sa mga NGO, humanitarian agencies na United Nations, Ford Foundation. Marami akong freelancing work. So sabi ko, paano kaya ako papasok sa ganitong trabaho? Dahil gusto ko yun. Kasi nakikita ko as a journalist, of course it's important, no, that photos speak of the times, the truth, etc. Pero parang nakukulangan ako. Pag aalis ako, let's say, pupunta ako isang disaster, kukuha akong litrato, tapos aalis na ako,
Parang kawawa naman itong mga to. Wala na ba akong may bibigay na ano. So, yun, unti-unti naisip ko na yung humanitarian food aid. So actually ang nakakatuwa dito kasi parang siguro minsan yung iba hindi makita yung connection ba minsan ng kultura, sining, photojournalism dun sa issue ng anthropology, yung pagiging tao natin, ano? Kaya tuloy when you try to cover something about humanity, pati ikaw na antig din di ba? Kaya tuloy nagkakaroon ng ganung klaseng parang pulso na tumulong hindi lamang dun sa iyong ginagawa in terms of theater or photojournalism, kung hindi parang kailangan may hands-on kang gagawin Now, nakakatuwa kasi pareho kayo ngayon na nagtutulong-tulong din dun sa, in a sense, if you're doing some curating, tinignan ko yung inyong, by the way, para po sa ating mga tagapakinig na napakaganda po ng website nila, Alex at ng mga ibang photojournalists, yung Luz Biminda, nandun po yung mga works nila. At magandang tignan natin kasi nakikita nga natin yung wangis, yung image ng buhay Pilipino at kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Now, from what I gather ay Yolanda ang parang nagbigay ng pagkakataon para kayo ngayon ma-involve kasi parang ang sabi mo nga first time akong mag-cover ng isang bagay na hindi as a photographer. Yun ngayon ang bigyan yung siguro pagkwentuhan natin ngayon kung paano nagsimula yun. Kasi nung Yolanda, actually, nagkakandak kami ng workshop dito. Yung organization ko at the time was Philippine Center for Photojournalism. Tapos dito ginawa dito sa Los Baños, dito sa Tris, Tama-tama, papasok na si Yolanda, So lahat kami nakatutok sa television, After yung workshop hours, yung mga estudyante namin glued na sa TV. Kasi Super Typhoon, first time natin makakita ng ganung kalaking superstorm, na perfect storm. So ako naman, sabi ko, paano kaya to? Di ba? Kasi nandito kami sa isang workshop tungkol sa photojournalism, tapos nandito kami lahat. Nung finally, nung tumama na naglandfall na siya sa Visayas, nagtakbuhan na yung mga kasama ko. Nagtakbuhan na sa Manila. Ako ngayon yung naiwan dun sa workshop area. Kasi ako rin yung nagluto ron Para makatipid kami dun sa workshop, ako na rin yung nagluto. So nakita ko ngayon lahat yung equipment dun sa workshop area, dun sa kusina. Kung ano kaya dalhin ko sa Manila to. Tapos magluto ako dun sa Villamor. Sabi ko, workable to. Tapos yun nga, katulad na sinabi ko sa iyo, nag-ferment na yung idea. Yung idea na bakit hindi mobile kitchen ang gawin ko na humanitarian work. Parang ganoon. So, tinanong ko si Precious, sabi ko, kaya ba, dalhin ba natin yung buong kusina natin sa, kasi kusina namin yun lahat ng gamit namin. Sabi niya, sige. So, nag-post lang ako minsan lang ako nag-post sa social media, sa FB, na gusto ko magluto ng lugaw para sa mga dumarating na refugees galing Tacloban sa Villamor. Within 30 minutes po, yung response, grabe, ang dami na agad. Ang dami talaga. Nagulat kami. Meron na kami sasakyan, meron na kami konting bigas, may manok na kami. So sabi ko, halika na. Lakad na tayo. So, ang Yolanda, maraming mga organizations na nabuhay dyan Meron naman yung libreng hatid dyan din sa Villamor ng galing. So Precious, ikaw naman, on your side of the story, paano naman ang naging response mo, Precious, dun sa idea na, sige, magpapakain tayo? Kasi kaya ako umuo kay Alex, yung tinanong niya ako na, magluluto ba tayo? Kaya ba natin magluto dun sa Villamor? Kasi katapos lang nung annual na ginagawa namin dito na art event, yung Wika Sining at K. Yung K kahit ano yun. So, K Kalikasan or Kaunlaran, whatever, di ba? Yung K, every year we change it. So this time, nung napansin namin, pag tanghalian, umalis yung mga tao kasi nasa loob ng university at Sabado, walang makainan sa loob ng university, sarado lahat. So, lumalabas sila lahat dun sa aming event. So, ang ginawa namin, itong year na to, itong 2013, October namin ginawa.
2013 yung Wisik, ay nagluto kami ni Alex at mga 3 pang artists na mga kaibigan dito sa Los Baños ay nagluto at we were able to feed 100. So nung napumunta sa Wisik, so nung tinanong ako ni Alex nung November 15 yun hindi ko makakalimutan yung araw na yun, kung kaya namin na magluto, sabi ko kaya natin. Dahil alam ko, sa loob ko, sa isip ko, na nandun yung mga artist na kaibigan na bukal sa loob nilang tumulong at tulungan kami magluto sa gagawin namin ito. Wow. Kwento naman from my side. Sa totoo lang, pagdating namin doon sa Villamor, nandun na sila eh. Hinihintay na kami, inabangan na kami. Mga naka-party dress pa yung mga iba, naka-mini skirt, ganyan, alam mo yung. Tapos, nandun sila, naghihiwa ng sibuyas. So it really became a community effort ng mga mabilis. Artista. Mga artists. Magaling ang mga artists eh. Yung mga theater artists na kaibigan ko dumating, wala kaming dala ni mesa, ni tent, ganyan. Wala. Tapos gabi na, tapos pumwesto lang kami, syempre, find your light, di ba, bilang artista. Nandun kami sa parking lot. Parking lot na may poste ng ilaw. Doon kami sa grass mismo, nakaupo kami doon sa grass. Tapos yung mga artista friends ko na from theater, maya nakikita ko may naglalakad na tent na papunta na sa amin. Nakwentuhan na nila yung may-ari ng tent doon, naalis na raw sila for the night. So for the night, kinuha muna nila yung tent at nilagay naman sa amin. So ganun yung kwento nun. So okay talaga yung mga artists. Tapos mamaya-maya, may lamesa na kami, dala-dala na ng mga saan yung kinuha yan? Ay, neram namin sa mga sundalo doon. Mga Pero in fairness talaga, yung Air Force were really very helpful. The Air Force. They were very, very helpful. Oo. Now, obviously, ito di nagsimula out of yung sabihin na nating yung impulse to help, nandoon yung para makatulong. Now, habang dumaan na ang Yolanda, paano nagpatuloy at ngayon talagang mayroon na siyang structure at parang naging NGO na yung Art Relief Mobile Kitchen. NGO na talaga siya ngayon. Alam mo Dan, nagsimula kami sa Villamor and we were able to stay there for 22 days. Yung 22 days na yun, 24/7 yung trabaho. Kasi every 2 hours ay dumadating 750 survivors ang inililipad ng C-130s ng US, ng Japan, ng Australia, ng Pilipinas, nililipad sila sa Villamor. And within those 22 days and 24/7 work, mahigit 2,000 volunteers ang nakalista dun sa aming Google. May roster na. May Google roster form na. Nilalagay nila mismo, they're self-managing kung anong slot, anong oras sila dadating. Nilalagay nila, minamarka nila kung cook sila at kasi konti lang yung pwede mo ma-accommodate sa isang kitchen, kundi chaos yun, di ba? Hindi pwedeng more than, sa Villamor, our space not more than 30 people. Yun yung bawat slot. So find your slot. Kung hindi ka pwede doon, maghanap ka na lang. So after 22 days of that kind of work, maraming dumadating during those 22 days na titingin, tapos mamaya babalik. May dalang rice cooker na malaki. Tapos sasabihin lang, kailangan nyo to. Tapos alis na ulit siya. So we were able to accumulate 10.2 tons of food and equipment after 22 days. So ang tanong ngayon, anong gagawin namin doon? Di ba? Magsarado na yung Villamor. So Alex, anong ginawa? Kasi, ano na? Unang-una, yung pansit namin, Dan, wall to wall, sa dami ng pansit na binigay sa amin. Paano ito natin yung gagamitin ito? Ang dami talaga. At the same time, yung mobile, dun sa Art Relief Mobile Kitchen, sabi ko, gusto ko talaga subukan to. Ito yung acid test. Kung kaya kong gawin to, na dalhin lahat itong equipment na ito sa Tacloban, yun na yung acid test ng organization at saka ng vision ng mobile kitchen. So, buti na lang yung isang volunteer, dating general sa Air Force. So, she made a way, naghanap siya ng paraan para makontak niya yung uncle niya yata. Anak pala.
naisakay kami sa C-130, kami lahat. Balik kami lang, art relief nga lang yung nandun sa isang C-130 na lumipad eh. Sa dami ng equipment, ng supplies namin. And then we had about more than 20 na volunteers na kasama eh. So yun, lumipad na kami. Nagpwesto kami sa Tigbao, which is a few minutes, mga 15 minutes away from the center sa gitna ng Tacloban. Doon kami nag-feed. At saka doon kami tumira, nagluto. Maganda yun kasi for 11 days, ang ending nun, ng kwento nun, ng pagpunta namin sa Tacloban, ay ang paghahain ng isang masaganang Noche Buena. Christmas. Inabot ng Pasko doon. It was midnight. Kasi Pasko na eh. Pasko na. And we were able to serve spaghetti and fruit salad. Doon sa harap ng doon sa harap ng Christmas tree na puro plastic na bote, di ba? Tapos linabas na rin namin doon sa simbahan, we started doon namin na maghanap ka lang ng sasakyan, ilagay yung tapos punta ka doon sa mas tinamaan na lugar o hindi nabibigyan ng ayuda. So unti-unti na-form na sa mind namin yung protocols ng art relief. So, yun. Learn, hands-on talaga, learn by experience. Parang learning it on the ground, as you were best going. Teacher siya. Best teacher siya. Tama, experience is the best teacher. Ayun na siya talaga. Sorry, kasi may kitchen equipment kami doon, di ba? Na nadala-dala. So, ang nangyari, dahil yung summer, tinamaan din ng Yolanda yun. Ang lakas-lakas ng tama doon. Ang laki kasi. So, it was just a matter of transporting also the kitchen to Samar. Over the bridge. Samar na yon. And doon nagsimula yung second na feeding ng Art Relief Mobile. Naging mobile na talaga. Naging mobile na talaga siya. So, nag-aeroplano kami. Tapos by land, tumawid kami ng San Juanico Bridge and nasara namin. Yun yung panglong mission namin. So yung sabi nga natin yung pinaka-test case ay nangyari na. Nako, ayan po, ang kausap po natin ay si Alex Baluyot at si Precious Leaño. Sila po ang co-founders ng Art Relief Mobile Kitchen, no? At yan po ang ating tutuloy sa pagbabalik ng ating palatuntunang ehemplo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503668783. At Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura,
para sa ehemplo. Babalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at tuloy po ang ating pakikipagkwentuhan kay Alex Paluyot at Precious Liaño ng Art Relief Mobile Kitchen. So sa Alex at Precious, sa ating pagpapatuloy ay saan naman so natapos yung sabihin na nating natapos na, nag-resolve na yung issue sa Yolanda, paano naman nagpatuloy yung gawain ng Art Relief? Saan naman ang sumunod? Ayan. Kasi marami mga acid tests na malalaking kalamidad, disasters na ang sumunod na malaki yung talagang malaking laki. Mm-hmm. Nagkaroon ng enkwentro or nagkaroon ng military operation sa Marihatag sa Surigao del Sur, no? Mm-hmm. And about 3,000 individuals evacuated. Nag-evacuate sila galing mula ron sa kanilang mga lugar dun sa Marihatag at bumaba ng Tandag City. Inilagay sila sa Tandag City Sports Complex. 3,000 yun. Mm-hmm. So ngayon, tsaka ito, ang marami sa kanila ay Manobo, yung tribo, no? Filipino tribal community, yung mga Manobo. Karamihan sa kanila. So sabi ko, una-una, nanggaling na kasi ako doon sa area na yon kasi doon ko ginawa yung New People's Army na libro ko eh. Medyo kabisado ko yung lugar. Tapos medyo kabisado ko yung political situation doon sa lugar. So sabi ko, ito na rin yung test natin para makapunta ron at makapag-feed sa isang war-torn situation, sa isang gera, no? So, ayun, naglakas loob na rin kami, pati yung mga volunteers. Sinabi ko sa kanila na hindi biro to. Kailangan na ready kayo dun sa sitwasyon kasi kaiba to kaysa sa bagyo o sa natural made na calamity. May risk talaga. Oo, sabi ko, mag-ingat po tayo. Tsaka isipin yung mabuti kung sasama kayo. So yun yung namin. Tapos 3,000 po yung papakainin namin. Medyo marami-rami. Ang naging total nga ng per feeding, yung to feed 3,000, mga 12 pots na giant pots ang kailangan mo, 12. Yun yung linuto namin. Ginawa namin yun for 8 days, no. Yun yung tingin kong sumunod na litmus test, sabi nga nila na So that being the case, anong klaseng, I'm very sure, syempre hindi naman lahat manggagaling sa inyo lahat yon. Paano ang lumalabas na partnership at sino-sino ang mga parang nakitulong sa inyo sa gawain yan? Ang pinaka nakakatuwa actually sa Art Relief Mobile Kitchen ay yung kwento na kahit artist ka, ang laking bagay na maitutulong, na makakatulong ka sa isang gawain. So, mga individuals actually ay ang kalakihan ng mga nagtumutulong sa Art Relief Mobile Kitchen ay mga individuals na nagbibigay ng maliliit na kontribusyon para magawa namin yung ginagawa namin. At pag pinagsama-sama mo naman itong mga kontribusyon ng mga individuals na ito, ay nakakabuo naman kami ng mga missions namin. So, ganun namin nasusuportahan ng Art Relief Mobile Kitchen. Isang model dito yung Medicine Sans Frontier, MSF. Isa siyang group na international French, it's Doctors Without Borders. Na ang kanilang business model ay yun yung nakita namin na napakagandang business model. 99% of all the funding of MSF comes from individuals. Mm-hmm. Patak-patak tayo. So ganun, ganun naman yung Pinoy, di ba? Patak-patak, di ba? Para ambag-ambag. Ambag-ambag. So yun yung nakikita namin at hanggang ngayon ay wala kaming malalaking corporate sponsors na
nagbibigay sa amin, ganyan. Individuals talaga out of the pureness and kindness of their heart. Ang partnerships na perform namin on the ground ha. Halos nag-partners na kami with the Philippine Marines, nag-partner na kami sa mga simbahan, nag-partner na kami sa mga eskwelahan, LGU. So at saka private individuals, pumasok na kami sa mga bahay ng mga private individuals, pinagamit nila yung mga bahay nila, mga ganun. So kasi ang kagandahan din kasi Dan sa Art Relief, kasi non-partisan kami. Kahit sino papakainin namin, wala kaming pipiliin talaga. Actually yun ang isang maganda, kasi nga dahil alam natin dito pati yung relief napopolitika no. Naku, mahirap po. At least kayo nanggagaling talaga sa kalooban. Now, para dun sa mga tagapakinig natin, ano ang hinahanap ng isang taong papasok sa ganitong relief work? Kasi sabi mo kanina, Alex, parang alangan naman magpo-photography na lang ako tapos hindi man ako makakatulong. Para dun sa mga ibang medyo ganun ang iniisip na sandali, parang meron ba akong maitutulong? Ano ang mga sabihin na nating qualities or character traits na kailangan ng isang tao para pumasok sa isang gawain? Kasi kailangan mo talaga ng you have to feel for people. Kailangan nararamdaman mo yung hirap ng tao. Tunay talaga. At the same time, kung kaya ba naman sa iyong gawain o yung kakayanan na tumulong directly, tumulong ka. Kasi let's say ang journalism, wala namang ethical boundaries ang journalism that says you cannot help directly. Alam mo yun? Right. So, kung meron kang time at saka resources at tumulong ka directly, hindi masama yun. Ganun Now, tanungin ko si Precious kasi dahil kayo, mag-asawa kayong nagtutulungan, so paano naman to nakaka-apekto dun sa pamilya ninyo? Hindi ba nagkakaroon ng sandali muna may pamilya pa tayo, may gagawin tayo. Paano yung balance ng Precious? Sinasama namin yung mga bata sa mission. Minsan, sinasama namin. Minsan, iniiwan namin for a few days. Medyo nasasanay na rin sila. Galing na sila magluto, diba? Pero dagdagan ko yung kay Alex. The word that I found, actually, that Alex was talking about, really is empathy. Empathy. Bilang isang artista, pinag-aaralan natin kung ano yung nararamdaman ng tao, diba? Na nakikita natin at nararamdaman din natin at alam natin kung paano siya itanghal, halimbawa sa teatro o sa pelikula. Empathy. Ganyan, kung wala kang empathy, parang hindi ito yung trabaho para sa Ang maganda nga dito sa Art Relief, nagkaroon na ng portal ng isang jump-off area ang mga artist talaga na tumutulong talaga sila and which talaga ang dami na naming mga artist friends na kasi hindi naman lahat sila starving artists. May mga successful artists na napaka-successful pare. Alam mo yun. Hindi lahat starving Totoo naman. Nakakabenta sila ng mga mural. They really give po. They really give. Nagbibigay sila ng ang isang maganda niyan ay kasi alam naman natin na yung mga artists ay may naitutulong na kasi sila yung nagiging boses nagiging boses. Tapos ngayon may hands-on pa. Nalalagyan ng hands-on. Meron pang isang magandang bagay yung pagiging artist na tas tumutulong dun sa halimbawa isang photographer. Madalas marami kaming photographer na tumatambay sa amin kasi halimbawa journalist ka, photographer ka, pupunta ka sa isang area kung saan may gera, halimbawa yung Marawi Siege, nando kami nun. Saan kakakain? Diba? Sa amin, tambay ka sa amin, yun yung nagiging tambayan ngayon ng mga media rin. Sa ganong paraan din, ang kwento ng buhay ng isang bakwet ay humahaba. Kasi nakikita natin sa dyaryo, halimbawa o sa radyo at sa balita, lalabas yung kwento ng isang disaster. Day 1, ilan ang namatay, magkanong property ang na-destroy, diba? Day 2, konting storya. Day 3, may isang picture. Day 4, wala nang storya. Pero sa totoo nun, dalawang
ilang linggo kang nasa isang disaster area, hindi pa tapos ang disaster. Tapos nagtutuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin yun. Kasi yung buhay ng tao. Siguro matanong ko ngayon, ano ang right now, ano ang nagiging parang pinakamalaking balakid kung mayroon man dun sa work na ginagawa nyo ngayon? Yung parang nagiging difficulties sa gawain ngayon? Yung pandemic. Pandemic. Yung protocols so ito talaga malaki ang paglabas. naging epekto sa inyo? Oo. Yung protocols, kailangan, ang ginawa tuloy namin, naka-devise kami ng protocols para sa isang lockdown kitchen. Na ibig sabihin nun, kami na nagluluto ay hindi maaring lumabas para mag-distribute. Kasi yung contact tracing, di ba? So yung mga nagdi-distribute ay hindi pwedeng nasa loob ng kitchen. So yung mga ganong bagay, yung marketing namin ay ibang tao. So may bago na naman kayong natututunan by experience. Correct. At bago na naman to sa amin talaga. So halimbawa itong pagpunta namin sa Bicol para magresponde sa mga nasalanta ni Rolly, ay ganun din yung lagi naming concern. Paano tayo makakatulong nang walang magkakasakit sa whether dala natin o dala nila, di ba? Kailangan maayos natin yun. Hindi ba kayo nauubusan ng tulong? Ayan. Ask and you shall receive, di ba? Nung una, nung kami sa Villamor, lahat nagsasabi, parang miracle talaga. Iniisip pa lang namin yung mayonnaise. Sana may mayonnaise kami para sa sandwich, di ba? May brand pa. Mamaya-maya, nandiyan na yung mayonnaise, nagugulat kami. Yung brand na gusto namin. tapos siyempre, wow, isang mirakulo to. After 8 years buhay pa kami, nandito pa kami. Hindi na nga siya para kang nakatira na sa loob ng mirakulo talaga. Nangyayari na lang siya. Talagang constant na nakikita mo yung mga tao at yung tulong. we're living inside a miracle. Maraming beses gusto na namin sumuko talaga sa stress, dun sa kasi mahirap din mahirap din mag-move ng equipment, maghanap ng funds. Pero at the lowest point na maaabot mo, biglang may dumarating talaga na ayun siya. I-explore ko yon. Ano ang ginagawa sa damdamin ng isang Alex at ng isang Precious dun sa mga nakikita ninyo? Ako, totoo lang, once that first meal comes out, after weeks and weeks of mobilizing, logistics, naiiyak na lang ako. Pag nakita ko ng nakapila na. Nandoon na at kumagana na. Nandoon na yung mainit na pagkain. Ikaw, Precious, ano ang ginagawa sa damdamin mo nun? Ewan ko, para akong laging within a disaster and we start seeing those smiles. Yung pag-abot mo pagsalok mo nung mainit na tinolang manok, umuusok yun, di ba? Tapos may dala silang bowl. Isip ko, ito yung ginawa namin sa Buraguis, sa Legazpi. Isip ko mga Bicolano kasi ngayon Kita mo talaga yung ngiti nila yung it's all worth it, Yung pagod is all worth it. Tsaka pag nakita mo humihigop sila na sabaw, parang nakikita mo yung lakas talaga, bumabalik sa tuhod nila. Yun talaga. Makikita mo talaga, parang lumalakas yung gano'n, parang nagiging Hulk sila. The work changes and as di ba yung volunteers, wala yun sa na disaster. At a certain time, dahil ang tagal na rin namin, wala nang pinagkaiba yung volunteers na disaster. We're all in this together. Sama-sama tayo. Hindi mo talaga makikita na yung difference. Nangyari yun sa akin sa Buraguis, sa Legazpi, nung Mayon Volcano, na pagdating ko para mag-hello, dating namin ng mga volunteers para magpaalam sa kanila na papunta na kami Maynila. Tapos nandun sila nakaupo lang. Tapos wala naman kaming prepared speech. Sasabihin lang namin, bye-bye. Ang ginawa lang namin ay naupo lang kami rin. Tahimik lang kami lahat.
nakaupo kami dun sa stage na yon. Tapos wala nagsasalita, naramdaman ko na lang may mahawak na kamay. Ganyan, yung mga tao. Tapos umiyak na yung mga tao, ganyan. Silence can say so much. Silence is so beautiful and you don't, walang speeches, nothing at all. And I just stood up and bowed to them. Kaya nga pag yung mga tao nagpapasalamat sa amin, sinasabi namin walang anuman po. Kasi talagang trabaho po namin to. Alam niyo. Now, kung may mga nakikinig ngayon, gusto nilang tumulong sa Art Relief, what is the best way that they can actually support you? At paano? Para po, iba-iba para po sa Bicol, yung muna yung panawagan ko. No? Yan. Para sige, sa Bicol, papunta po kami ng Bicol, pinaghahandaan po namin ng pagpuntang Bicol. Ang kailangan po namin ay kung meron pong magpapahiram sa amin ng sasakyan mula Los Baños hanggang Bicol, game. Ayan, pahiram po ng sasakyan. Isang van lang, kasya na yung kusina namin doon. Tsaka volunteers. Nakakabawas kasi sa expenses. Ang laking bawas sa expenses, no? Yun po ang, kung meron po kayong gustong ibigay in kind, isakay nyo na rin doon sa van na yon. At dadalhin po namin. Mantika, toyo, patis, lahat po yan gagamitin namin, no? And we accept all these things in kind as well. Kahit gulay, and meats, dadalhin po namin yan. Ngayon po kung kayo po ay gusto mag-contribute in cash para makatulong sa panggasolina at pambili ng mga ingredients, pwede pong maghulog sa BPI, ang Bank of the Philippine Islands. Ang aming pong account name ay Art Relief Mobile Kitchen, Inc. INC, no? It's already a non-government organization, non-profit organization. At ang amin pong bank account number ay 0911-016168. So, 0911-016168. So, pwede rin niyo po akong, makikita niyo po yung pag may GCash po kayo, makikita niyo po yung pangalan ko pag nag-transfer kayo sa 0917-828-8690. So, yan. Yeah. Yan po. Maaari po kayong tumulong. Tapos, pwede kami i-message dun sa FB page namin. Facebook, no? Sa Art Relief Mobile Kitchen. Sa Facebook po, Art Relief Mobile Kitchen, Precious Leaño, Alex Baluyot. Directly dun sa timeline. Nako, ayan narinig nyo na po yung challenge sa inyo ni Alex at ni Precious. Kaya nga po, ang gusto natin ay makatulong din tayo at lumalabas po talaga na yung hindi lamang po dahil kayo nasa sining o kung ano man ang ginagawa ninyo na hindi kayo makakatulong. Pwedeng-pwede. Tama. Ang kausap po natin ngayon ay si Alex Baluyot at si Precious Leaño ng Art Relief Mobile Kitchen. At sa ating pagbabalik po, mga closing words coming from them at kung paano pa po kayo mai-encourage na maging ehemplo sa panahon natin ngayon. Dito lamang po sa ating palatuntunang Ehemplo. Pakinggan ang Salita ng Diyos, 5 minutong pang-araw-araw na pagbabasa ng mga talata sa Biblia. Lunes hanggang Linggo, tuwing hapon, 3:00 hanggang 3:05. Makinig at itanim ang karunungan sa iyong puso. Ang Salita ng Diyos, sa pakikipagtulungan ng Touch Life Global Foundation Incorporated at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20.
Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan sa Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng dati, lagi ko pong pinapaalala sa inyo na tawagan niyo po kami o i-text niyo po kami sa 0917-572-1754 kung mayroon po kayong mga kakilala na tulad ng Art Relief Mobile Kitchen nila Alex Baluyot at Precious Lianyo na nakakatulong at nagpapakita ng kagalingan ng Pilipino. At kung hindi nyo naman po ma-text sa amin, pwede rin po kayong magpadala ng email sa dzasinfo@febc.ph o kaya naman kung kayo'y nanonood sa ating FB Live, i-post nyo lang po dyan sa ating Facebook comment section para po makuha namin yung contact and pangalan po ng gusto nyong ma-feature. Kaya nga po muli, nagpapasalamat po kami kay Cora Pisano na siyang nag-recommend po sa ating Art Relief Mobile Kitchen na ehemplo sa araw na ito. Nako, balikan ko kayo ngayon na Alex and Precious dito sa ating pagtatapos dahil what does it take? Ano ba ang kailangan para maging ehemplo? Para masimula ang isang gawain, what does it take? Simulan ko muna kay Precious. Takes a lot of will. Ano ba yun? Will. Kailangan meron kang sa kalooban mo na ano ba yun? Na pananagutan mo at gagawin mo ito. At kasi may araw na parang madilim ang lahat yung parang walang nangyayari, no? Magpa-persist ka kung meron kang ganung kalooban na magagawa itong bagay na ito dahil ginagawa mo ang lahat para mapakain ang makatulong sa disaster nito. Yun ang will. Kasi habang hindi naman pwedeng free, lang yan madulas lahat laging may snags yan At kailangan may paninindigan na ituloy. May paninindigan ka na ituloy ito, may nakikita mo talaga kung ano yung gusto mong gawin. At higit sa lahat, habang ginagawa mo lahat yon, mapagkumbaba ka pa rin. Kailangan pa rin nung Panginoon, tulong naman po, konti lang, kahit konti lang. Bala na, kaya ko ito, pasipa lang ng konti. Meron pa rin, may panalangin pa rin. Hindi ako nawawalan ng panalangin. Siyempre, hindi nawawala yung pananampalataya natin. Di ba? Lumalakas nga siya. Lumalakas lalo. Yeah. Ikaw naman, Alex, ano ang... ako naman kasi, ito sa experience ko, bilang isang photojournalist, hindi mo magagawa yung mga projects, yung personal projects mo, kung hindi ka humakbang ng isa. Pag nandun ka lang nakatayo, tapos iniisip mo lang siya, o nandun ka lang sa harap ng computer, hindi siya mangyayari. So, kahit lang yung first step, yung unang hakbang, gawin mo, magtutuloy-tuloy na yan. Kung merong mga harang dun sa mo, meron mga solusyon dyan, makakatuloy ka pa rin. No? And in that sense,
through your journey, through yung experience mo, nagiging mas madulas na yung yung journey mo. Tuloy na siya. Tapos nandun na rin yung syempre nagdadasal ka sa mga kaibigan natin, mga spirito, at mga kay Bathala, kung sino man ang mo, napapagbigyan naman tayo, no? So nakikita natin na mayroong kang paninindigan na ituloy at ihakbang mo. Sabi nga the beginning of a journey, of a long journey, begins with a single step. Iyan siya talaga. Kung hindi ka talaga kikilos at dapat nandoon pa rin ang ating pananampalataya sa may kapal na siya ang sumasagot doon nga sabi mo nga yung you guys are living in a miracle. At pagka gano'n na ang usapan, labas na sa kalakasan natin yan. Spiritual na nga siya. Almost close to spiritual na nga. Grabe talaga. Talagang pagka ganito ang usapan, kulang na kulang ang panahon. Pero Precious at Alex, maraming salamat. At sana'y maraming nahikayat na una, tumulong sa Art Relief. At pangalawa, baka sila mismo ay makapagsimula rin ang sarili nilang gawain. Gusto namin yun. Mas maraming kitchen, community kitchen o mobile kitchen, mas okay sa amin actually. Tulong-tulong. At saka gusto ko yung sinabi nyo na pag tumatagal ang isang gawain, yung volunteer at saka yung sabihin na nating nasalanta, iisa na lang yon, nagtutulungan na lang kayo. Sama na kayo. So maraming salamat sa inyong dalawa at mabuhay ang Art Relief Mobile Kitchen at sana'y magpatuloy pa rin ang gawain yan at nandiyan dyan ang mga mga partners at mabuhay din ang mga artists natin na patuloy na tumutulong sa inyo. Salamat, Dan. By the way, Dan, for short, para kasi ang haba ng art, pwede ARMK. 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 Yun yung acronym namin. Mas madali sabihin Nako, ayan po nagpapasalamat po tayo sa partnership na ito na sinimulan po ng ating kaibigang Alex Baluyot at kasama ang kanyang may bahay na si Precious Lianyo sa gawain ito. At ito nga po ang ARMK. Sabi nga nila, maraming salamat din sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. At tulad nga po ng dati, hinihikayat po namin kayo na sabihin sa amin at para maipakita natin ang kagalingan ng Pilipino dito po sa ating palatuntunang ehemplo. At mangyari po na bigyan nyo lang kami ng text message at 0917-572-1754 o kaya mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph o kaya mag-post sa ating Facebook page, Ehemplo FEBC Radio. At patuloy pa rin po tayo nagpapasalamat din kay Arwel Mendoza, ang ating production assistant, para po mabuo po natin ang palatuntunan ito. Kaya nga po, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo na saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat po.